Eto na nga, no? Pagkatapos mag-downplay ng Iran doon sa ginawang pag-atake ng Israel, mga tol. Ito balitang Middle East ulit Ang Iran, mga tol, ay nagbabalang maghihigante, no, laban sa Israel. Ayan, no, nakalagay ang title, mga tol. Ayan, sabi rito sa report, nagbanta ang Iran nagaganti matapos ang airstrike ng Israel na ikinasawi ng 4 nilang sundalo, mga tol. Yan ang ating panonoorin mula to sa Net25. Kung bago ka pa lamang dito, mga tol, ang ginagawa po natin ay nagre-reaksyon, nagbibigay ng komentaryo at opinyon sa mga balita, issue na may kinalaman sa politika, sa West Philippine Sea, sa buong mundo, mga tol, no, sa mga kaganapan ngayon. No, pwede kang makisali sa akin sa pagbibigay ng komento sa pamamagitan ng comment section sa ibaba. So, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe, mga kapatid. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Nagbabala ang Iran na gaganti ito sa Israel matapos ang ginawang airstrike ng Israeli military na kumitil naman ng 4 na sundalong tropa ng Iran. Babasahin na lang natin, no? The action of the Zionist regime against Iran was out of passivity. And became another defeat for this nation. But within the framework of the inherent right of legitimate defense and Article 51 of the United Nations Charter, the Islamic Republic of Iran consider itself entitled to self-defense and the response to this violation, mga tol. May karapatan daw sila, mga tol, gumante at ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Pero di ba dapat iniisip nila, dapat di ba may karapatan din ng Israel na gumante? Kasi inatake nyo sila noong October 1, nagpalipad kayo ng mga missile ninyo Di ba? Hindi naman pwedeng sasabihin nyo, may karapatan kami gumante dahil ginawa, may violate kayong mga bagay. Di ba ginawa nyo rin yan noong October 1? At kayo nga ang sumusuporta doon sa iba't ibang mga grupo na nagpapalipad din ng missile sa Israel. Ang Israel ba walang karapatan gumante rin, di ba? Mas maganda kasi kung titigilan nila yung mga ganito mga bagay, di ba? Sana walang nagpapalipad ngayon ng mga ballistic missile, di ba? Nagsimula yan October 7 ng nakaraang taon. Sinugod bigla ng Hamas yung Israel, di ba? Maraming nasawi nun doon sa kanilang music festival. Mula nun, mga tol, nagbakbakan na talaga sila. Yung utak nun at yung nagplano nun nung pag-attacking yun, tigok na. Tapos biglang sumali yung Houthi, sumali yung Hezbollah. Ngayon, binabakbakan din ng Israel yung Lebanon, mga tol. Lahat ng mga yan ang nagpopondo at nagbibigay ng armas sa kanila, etong Iran. Ayon sa report, mga tol. Tapos noong October 1, dahil nga may mga leader ng Hezbollah na nasawi sa bakbakan ng Israel at Hezbollah, ang sabi ng Iran, kaya daw sila tumira at nagpalipad ng mga ballistic missile bilang gante sa pagkakasawi ng mga leader. Natural, masasawi talaga yun. Nakikipaglaban sila, di ba? May masasawi, may mananalo, di ba? Problema, mga tol, nung bumawi na ang Israel, di ba? In-airstrike sila nitong nakaraan lang, October 26. Ang sabi rito, the Islamic Republic of Iran considers itself entitled to self-defense and the response to this violation. So, ang feeling nila, bina-violate sila, mga tol. Di ba? Nasa sila Nasa gera sila kung di ba naman sila umatake nung October 1 di ba? Will be definite and will be by complying with the requirements. تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضاعات خواهد بود. Depensa naman ng Israel na kung gaganti ang Iran, pagbabayaran nila ito na malaki. Ang lumalalang tensyon sa Middle East ay pinangangambahan ng United States, Germany at Great Britain kasunod ang malawakang suporta sa tigil putukan. Etong mga bansang 'yon ay talaga nananawagan na sila ng tigil putukan kasi nga talagang lalo pang lumalala. Lalo pa talagang lumalaki kasi ang dami nang sumasali, ang dami na nakikisali.
Tapos i-plus mo pa yung labanan ng Russia at saka ng Ukraine na nagpadala na nga ng tropa itong North Korea. Sumali na si Kim Jong-un kasi yung mga sundalo niya ensayo lang na ensayo, nabubulok na kaka-ensayo, hindi naman talaga lumalaban. O ngayon, para mapalaban kayo, nagpadala na siya mga tol sa Russia. Ang problema mga tol, etong NATO, kailangan na rin daw nila magpadala. No? Consider na nila magpadala sa Ukraine. So nagiging lumalawak na mga tol. Tumataas na, pang buong mundo na. Yung nangyayari. America is fully behind the Zionist regime. Sinisi ang Amerika mga tol and is a partner in all its crimes. In the operation on the night before last night, just as the statement of the General Staff of the government declared, the participation of the Americans was completely clear to us. At least it is that they provided an air corridor to the Zionist Air Force. No? Dito mga tol ay ini-involve ng Iran, ng Amerika mga tol na may kinalaman at may parte, no? May tulong sa ginawa ng Israel na pag-airstrike sa kanila. Nung una, downplay nila mga tol, no? Binabaliwala at minamaliit nila. Ngayon, lumalabas na talagang nanggigigil din sila. As well as the defense equipment that had been sent before for, in a way, participation in this operation. Dahil nga rin doon sa mga pinadala ng Amerika nung nakaraan, at nagpadala rin sila ng almost 100 troops, no, sa Israel para i-operate yung missile air defense system na pinadala nila. Iginit naman ni US President Joe Biden na iwasan ang pambobomba ng nuklear at oil facilities ng Iran na ayon sa International Atomic Energy Agency ay wala mga nuclear na armas na nadamay sa isinagawang airstrike ng Israeli military. Dagdag pa rito na sana ang pag-ataking ito ay magsilbing huling eskalasyon sa mahigit isang taong engkwentro sa gitna ng dalawang bansa. Ang sigalot ay lubusan ding pinangangambahan ng ilang mga bansa sa Europa at panawagan ng panatilihin ang inilarawang uncontrollable escalation. Sana nga talaga mga tol. Kasi kapayapaan talaga dapat ang manaig. Pero kahit nagustuhin man nila mga tol, kung ang nakasulat naman at propesiya sa Bible is ganito, titindi ang kahirapan, lalaganap ang iba't ibang sakit, kakagulo, magkakaroon ng labanan, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Bago dumating ang wakas, mangyayari yan at walang makakapigil, di ba? Ang lahat naman ng ito ay palatandaan na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus nung nandirito pa siya sa lupa para naman tayong mga tao ay maging ready na rin, no, sa second coming na kung tawagin. Again, kung hindi ka naniniwala sa Bible, hindi mo kailangan makipagtalo kasi hindi ka nga naniniwala pagtatalunan natin. Pero kung naniniwala ka dyan mga tol sa Bible, nakasulat ang lahat ng mga yan. No, hindi ko na kailangan magbigay pa ng mga talata, i-search mo na lang din, dali lang hanapin yan. Total, nag-i-internet ka na rin naman, gamitin mo na yung oras mo para maghanap at ikaw mismo magbasa. Baka sabihin mo kasi iba-Bible namin pare-pareho lang tayo ng Biblia mga tol, di ba? Hanapin mo na lang at nakalagay talaga yan, titindig ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom, hihirap, lilindol, iba't ibang uri ng kalamidad, salot, mga tol, kagutom. Ang dami, lahat ng yon mga tol, nangyayari na sa kapanahunan natin ngayon. Ibig sabihin nun, totoo na talagang merong ikalawang pagparito ang Panginoong Jesus. At yun na nga ang araw ng paghuhukom, diba? Na dapat mas lalo tayong maghanda doon sa bagay na yun. Diba? Kasi etong mga to nakatadhana na talagang mangyari ang mga yan Itong mga nakikita natin, hindi natin mapipigilan yan. Pero saan ka dapat maghanda? Dapat maghanda ka na ang kaluluwa mo ay kasama sa mga maliligtas, 'di ba? At hindi mapapasama doon sa mga lilipulin o isasama sa impyerno, mga tol. 'Yun ang dapat nating pinaghahandaan.
Habang kinundena naman ng mga kalapit na bansa ng Iran ang isinagawang strike ng Israel. Subalit nangako ang Iran na ang gagawin nilang paghihiganti ay dahil karapatan nilang protektahan ang kanilang bansa. Yan Pinagdidiinan mga tol. Ang gagawin nilang paghihiganti ay dahil karapatan ng kanilang bansa. Which is ganun din naman mga tol ang paninindigan ng Israel dahil inatake nyo kami noong October 1 Nagpalipad kayo ng 180 ballistic missile na kung hindi na-intercept ng kanilang Iron Dome mga tol, baka libu-libong mga Israeli, alam mo yun, Jewish ang nasawi sa na yun. Kasi talagang tinira nila mga tol yung syudad mismo. Imagine that. Kaya maswerte yung mga Iranian na hindi yung syudad nilang inatake kasi kung ganun baka ganun din. Marami din sanang nasawi sa kanila kung ang mga syudad nilang inatake ng Israel. At hindi yung mga military bases lang. Hindi sana 4 lang nasawi. Baka marami din at maraming gumuho. At mas lalo silang manggagalaiti nun mga tol. Pero kung ang sigaw mo ay karapatan mong bumawit, karapatan mong ipagtanggol ang sarili mo, ganun din ang sigaw ng kabilang partido na nakakaranas din naman ng mga pag-atake, di ba? Nauna namang nagpakawala ng rocket salvos ang Hezbollah sa 5 residential areas ng northern Israel na ayon sa mga residential area mga tol ang pinatatamaan nila. 'Di ba Hezbollah 'di ba ang sabi Hezbollah pinopondohan 'yan ng Iran. Israeli army ay 80 sa mga ito ang kanilang project nitong Sabado. Kinumpirma naman ng Iran na ang isinagawang strike ng Israel ay nakapinsala sa maliit nilang lugar sa military sites sa capital at ilang mga probinsya. Ayon sa General Staff ng Iran, kasama sa mga napinsala ang kanilang radar system. Samantala, hinihiling naman ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi na makipagpulong sa kanya ang bansang Egypt, Qatar, at Syria ukol sa mga posibleng solusyon patungo sa agarang tigil putukan sa Middle East. Iginiit din niya ang importansya na mga kapwang bansa sa rehiyon ang makipag-ugnayan at hindi ang Estados Unidos dahil suportado nito umano ang Israel. So yun na nga, ang sinasabi ng Iran ay gaganti sila, babawi sila mga tol. Pero ang babala rin naman ng Israel, pag gumanti kayo, mas lalo naming titindihan ng ganti namin sa susunod. Gantihan talaga yan mga tol, di ba? Di na bago yan. Pero syempre, tulad nga ng sinabi ko kanina, lahat ng to ay ibinigay sa atin, babala at bilang paghahanda sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Kung naniniwala ka sa Bible, ulitin ko, kung naniniwala ka sa Bible, ang lahat ng mga to ay nakatakdang mangyari. Nagsimula yan nung unang digmaang pandaigdig, pangalawa. Tapos tahimik muna, di ba? Tapos ngayon, eto na nangyayari. Pero yung iba pang mga palatandaan, kagutuman, kahirapan, alam niyo na mga tol, habang tumatagal, pahirap ng pahirap ang buhay. Kumpara mo nung buhay dati, magkano lang ang 1,000 mo mga tol, baka hindi mo na mabuhat yung mga naipamili mo. Ngayon, yung 1,000 mo, baka isang plastic bag na lang yan. Alam mo yun, hirap ng buhay. Anyway, bilang isang Pilipino, masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.